Magandang tanghali, Miss Pam. Nangyari po ito kay Lolo Rigor. Hinding-hindi niya makakalimutan ang taong 1962. Nang mga panahong yon, hetong si Lolo ay manggagamot sa Batangas at ulila na sa magulang. Hetong mga magulang niya kasi ay may lahing mangbabarang. Hanggang isang gabi nga, nang oras na yon ay naalimpungatan si Lolo at may kung sino ang kumakatok sa pintuan. Nang mga panahong yon ay binata pa si Lolo at mag-isa lang sa bahay. Hanggang sa binuksan niya kung sino yon at nakita niya ang dalawang lalaki na noon ay may kargang batang babae. Sa itsura pa lang ay mukha itong inalihan ng kulam. Hanggang sa pinapasok na ni Lolo ang mga yon at doon na nagkwento ang tatay ng bata. Nang umagang yon ay naglalaro ang batang yon sa gulayan. Hetong gulayan kasi ay malapit lang sa bahay nila. Sa pagsapit ng gabi ay tumitirik na ang mata ng bata. Sa puntong yon ay sumisigaw ito ng malakas na parang tinutusok ng karayom ang buong katawan. Parini kayo rito at ilagay niyo din ang bata. Hanggang sa nilagay nila ang bata sa kama at doon itinali. Hindi nagtagal, hetong si Lolo ay kumuha na ng kandila. Saka pinataka ng kamay at paa ng bata. Sa puntong yon ay lalong nagwala ang bata at parang gusto nitong bumangon. Nang mga oras na yon ay nagtataka sila. Hindi kasi mukhang kulam yon at parang sinasapian na. Hetong bata kasi ay sigaw ng sigaw at nag-iiba ang kulay ng mga mata. Hindi nagtagal ay nagsilabasa na ang mga litid sa buong mukha ng bata. Maya-maya pa ay naging solidong itim na ang mga mata ng bata. Hindi na rin normal ang sigaw ng batang yon at umuunat ng malaki ang bibig nito. Sa puntong yon ay may nilalabas ito na napakaraming laway. Hanggang sa pinunasan na ng kapatid ng bata ang bibig nito. Nagulat sila nang bigla itong kagatin ng bata at nagtamo ng maliit na sugat ang lalaking yon. Hetong si Lolo naman ay nilinis ang sugat at saka tinalian. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng malaking hinala si Lolo Rigor. Hindi kulam ang nagpapahirap sa batang iyan. Sa aking palagay yang batang yan ay nayanggaw. Hanggang sa nagpaliwanag na nga si Lolo sa kanila. Hetong sapi at kulam ay iba sa yanggaw ng aswang. Hetong sapi daw kasi ng masamang espiritu ay di naglalaway o nangangagat at kalimitan sa mga sinasapian ay may lumalabas na itim na likido sa bunganga. Saka may iba pang nagsasalita ng Latin. Hetong bata kasi ay di naman ganon. Nangangagat ang bata at gustong-gusto ang lasa ng dugo. Rigor, nakikiusap akong pagalingin mo aring aking anak. Yan na lamang kasi ang kaisa-isa kong anak na babae at baka mawala pa ari sa amin. Hetong si Lolo naman ay sumagot ng, "Huwag kayong mag-alala at kahit makipagbuno dyan sa aswang ay aking gagawin. Sadyang ako ay makikipagbabag, mapagaling lang ang bata." Nang mga oras na yon ay tinali na rin pati ang paa ng bata. Hindi na ito gaanong naging agresibo nang painumin ni Lolo ng halamang gamot. Hetong herbal kasi ay paunang lunas lang at dapat muna niyang pasukuin ng aswang. Hanggang sa sumapit na nga ang hating gabi. Hetong si Lolo ay nagpunta sa kung saan naglaro ang bata. Nang oras na yon ay may tangan itong gasera. Nakita niya na malayo yon sa mga kabahayan. Hanggang sa maya-maya ay nilapag ni Lolo sa lilim ng isang puno ang daladalang garapon. Hanggang sa nilakad niya ang masukal na daan at narating ang isang maliit na bahay doon. Sa paglapit niya sa kubo na yon ay meron itong naaninag sa may bubungan na parang malaking ibon. Nakita niya na parang patay na ang ibon na yon at tuyot na. Sa puntong yon ay kinutuban ng masama si Lolo. Hindi nagtagal ay nakarinig ito ng malalim na atungal at kasabay nun ay bigla ang bumukas ang pintuan. Napakadilim na ng oras na yon. Hindi maaninag ni Lolo ang nasa kabila ng pintuan.
nang marinig niya ang malakas na pag-angil sa loob. Sa puntong yon ay napako ang kanyang paa sa kanyang kinatatayuan. Hindi ito makakilos hanggang sa mabanaag niya ang itsura ng aswang. Hetong aswang ay lalaki pala. Nababalutan ito ng makapal na balahibo sa katawan at mahaba ang buhok ng lalaki. Hindi lang yan, at pati ilang bahagi ng muka ay mabalahibo. Nang oras na yon ay nagliliwanag sa dilim ang namumula nitong mga mata. Hetong malaking bunganga ng aswang ay kumikislap ang ngipin sa dilim. Hindi nagtagal ay lumalawit na ang mahaba nitong dila at nababalutan ng napakaraming laway. Hindi nagpatinag si Lolo sa kanya hanggang sa bigla niya itong sinigawan. Napakawalang yamo naman at pati bata ay di mo pinatawad. Halika't pumarini ka at tayo ang magbababag. Sadya namang kainaman ka at ano bagang binabalak mo sa bata? Hetong nilalang ay di nagsasalita hanggang sa dumapa ito sa lupa at masamang-masama ang pagkakatitig sa kanya. Hindi nagtagal ay bigla itong lumusob. Mabuti na lang at nakaiwas si Lolo at gumanti ng suntok sa may panga. Sa puntong yon ay kargado ng dasal ang anting-anting ni Lolo. Yan ang tinatawag nitong pangil ng kidlat na pinamana sa kanya ng kanyang ingkong. Hindi nakapagtatakang ang suntok ni Lolo ay doble ang lakas. Hetong aswang kasi ay biglang nabuwal. Hindi nagtagal ay nasanay rin ang mata ni Lolo sa dilim at sa muling pag-atake ng nilalang, hetong si Lolo ay nakalmot sa mukha ng aswang. Sa puntong yon ay ininda niya ang pag-atake na yon hanggang sa kamuntikan ng masakmal sa leeg si Lolo. Mabuti na lang, hetong si Lolo ay nakailag sa malaking bunganga ng nilalang hanggang sa dali-daling binunot ni Lolo ang balisong sa kanyang pantalon. Sa puntong yon ay bumigkas ito ng makakaliwang dasal. Hetong dasal na yon ay kayang pumaralisa ng katawan ng kaaway. Subalit tumatagal lang yon ng ilang minuto. Hindi dapat sayangin ni Lolo ang bawat segundo. Sa oras kasi na di siya naging maagap ay mamamatay ito sa bangis ng nilalang. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Lolo at kinilitan ang nilalang. Nang oras na yon ay patuloy pa rin ito sa pag-usal ng dasal. Yan ay para tumalab ang kanyang balishong. Hindi nagtagal ay mapupugot na ang ulo ng kalaban. Hanggang sa napatay niya ang nilalang. Nang oras na yon ay saka pa lamang ito tumayo. Hanggang sa dali-daling kinuha na ang garapon na iniwan niya sa ilalim ng puno. Hetong garapon ang pinangsahod niya sa umaagos na dugo ng aswang. Maya-maya pa ay napuno na ang garapon at iniwan niya ang nakahandusay na katawan ng nilalang. Sa pagbalik ni Lolo sa kanyang pasyente, hetong dugo ng aswang ang pinainom niya sa bata at nang matapos yun, sinabi ni Lolong pwede na silang umuwi sa kanila. Hanggang sa lumipas ang 4 na araw, hetong tatay ng bata ay bumalik kay Lolo at may binalita sa kanya. Magaling na si Ining Rigor at nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Saka ang kwento pa sa akin ng anak ko ay may pinakain daw ito sa kanya. Yan baga ang dahilan kung bakit ito nagkagayon. Saka ngayon ko lang nalaman na dugo pala ng manok ang Lunas Dine. Naparito ako para imbitahin ka sa birthday ng aking anak at dapat ay pumunta ka at babarik tayong dalawa. Hetong si Lolo naman ay napapangiti sa kanyang nabalitaan. Hindi niya sinabing dugo ng aswang ang pinainom niya sa bata. Yan kasi ang turo sa kanya ng yumaong ingkong. Nadasala ng dugo ng aswang at ipainom sa nayanggaw. Hanggang sa lumipas pa ang 1 buwan. Sa puntong yon ay binalikan niya ang bangkay ng aswang. Nakita niyang kalansay na ang katawan ng nilalang at pinepeste na ng mga alupihan. At magmula noon, wala nang agresibong nilalang sa kanilang lugar ang nangahawa. Sa paglipas pa ng ilang taon at nang magkaasawa na si Lolo, hindi na niya ginamit pa ang karunungang itim at hinding-hindi niya makakalimutan ang taong 1962 sa Batangas.